Okay, ito na ang ating topiko mga kapatid. Pasensya na, medyo nanibago itong inyong maliit na lingkod. Sana ay maintindihan nyo po mga kapatid. It's been a long time kasi. Matagal-tagal din tayo nag-operate ng laptop na ito. At anong kailangan gawin. Okay, ating pag-uusapan, the superpowers of Daniel. Yung mga hayop dyan sa Daniel chapter 7, mga minamahal kong mga kapatid. Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. At I need to... Wait lang Okay, eto na. Naayos na natin. So, ito ang ating pag-uusapan, the superpowers of Daniel. Ang ating power verse, Daniel chapter 7 verse 1 to 28. Pasensya na kung mayroon tayong mga naglalag minsan yung natin. Kasi mga minamahal ko mga kapatid, nanibago nga tayo. Sana maintindihan ninyo. Maraming salamat sa inyong pag-iintindi mga minamahal kong kapatid. Ang daming... So mga kapatid, diretso na tayo kasi may lumilipad na naman dito kasi mainit na maulan. So bago natin pag-uusapan ano itong mga hayop na pinag-uusapan dito sa Daniel, mga minamahal ko mga kapatid, ay kailangan muna natin basahin. Okay, kasi yung Daniel chapter 7 ay may tawag nito? Katulad mga kapatid sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. So, yung buong hayop ng Daniel chapter 7 ay kinumbine po dito sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Basahin muna natin kasi dito po nai-introduce ang Antikristo. Okay, basahin muna natin Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos, pahayag 13:1 hanggang 2. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat, na may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya sa mga uso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see mga minamahal ko mga kapatid, kung mapapansin ninyo dyan mga kapatid, okay? Kung mapapansin ninyo, mayroon pong, mayroon pong 7 ulo. Okay, 7 heads. Tapos, 10 sungay. Tingnan nyo yung illustration natin. Medyo may present tayo ngayon sa tulong ng bugtong at buhay ng Diyos. Tapos, ano daw? Leopard. Dito yun sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Ito yung combination ng nakita ni Apostol Juan. Okay? May 7 ulo at sa kanilang mga sungay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. So may 7 ulo, may 10 sungay, may anong hayop dito? Leopardo. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, paa gaya ng uso, leon, at dragon mga kapatid. So, it is made up of 4 different animals, mga kapatid, and it has 7 heads with 10 horns. So pag-uusapan natin ngayon, mga minamahal ko, mga kapatid, kung ano itong 10 sungay at ano itong ulo na ito, mga kapatid. So it has to be symbolic. Okay? So how can we understand who this is? Paano natin malalaman kung sino ang tinutukoy ni Apostol Juan dito mga kapatid? So, in connection mga kapatid, para malaman natin, so ang susi po makikita po natin sa Daniel. Kasi yung Revelation 13 ay continuation yun mga kapatid sa vision na ipinakita ng bugtong at buhay na Diyos kay Daniel mga kapatid. So, dito natin malalaman sa Daniel chapter 7, mga minamahal ko mga kapatid, ang susi para ma-unlock po itong amazing picture na nakikita natin. So, anong sinasabi dyan? Daniel chapter 7 verse 4, the first was like a lion and had eagle's wings. Ang unang hayop na nakita ni Daniel mga kapatid, pinakitaan siya ng vision ng bugtong at buhay na Diyos, ay isang lion mga kapatid
na mayroong pakpak ng agila. Okay? So, we see the lion mentioned here na na-mention din sa Revelation chapter 13 verse 2. Pangalawa mga kapatid, dito tayo sa Daniel chapter 7 verse 5. Okay? And suddenly, puri na bugtong at buhay na Diyos, another beast, a second like a bear. Iyon din po ang sinabi doon sa Revelation chapter 13 verse 2. Nandito din sa vision ni Daniel. Nakikita nyo yung uso mga kapatid? Nakikita nyo? Maya-maya, God willing, explain natin to lahat sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Binigyan ko muna kayo ng idea mga kapatid na itong nakita ni Apostol Juan ay nakita rin ito ni Daniel mga kapatid. So, same as what we saw in Revelation chapter 13. So, anong kasunod? Ang kasunod, Daniel chapter 7 verse 6, mga minamahal kong kapatid. Basahin na natin. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:6. Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, same animal mga kapatid, which made up part of the beast in Revelation 13. Okay, kung napapansin ninyo, the same po ang binanggit dito ni Daniel mga kapatid sa nabanggit ni Apostol Juan sa Revelation chapter 13 verse 2. But notice, bantayan nyo mga kapatid, itong hayop na ito ay meron siyang 4. Tingnan nyo, meron siyang 4 na ulo. Of course, normally mga kapatid, sa normal, ang leon mga kapatid, merong 1 ulo. Sa normal dito sa atin. Yung uso, mayroong 1 ulo mga kapatid. And supposedly, ang leopard sa atin mga kapatid, normally, 1 uso lang sana. But dito po sa nakita ni Daniel na vision mga kapatid, ay yung leopard ay mayroong 4. Mayroong 4 na ulo mga kapatid. So, pag-uusapan natin to lahat sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Maya-maya, konti lang. So, ang next mga kapatid, ang Revelation, Daniel chapter 7, verse 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:7. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray, at niyuyukaran ang kaniyang mga paa ang nalabi. At kakaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see mga kapatid, ito yung ika-4 na hayop na nakita ni Daniel sa vision. 4th beast mga kapatid, dreadful and terrible. Kakakilabot, nakakatakot. Hindi na ma-imagine ni Daniel mga kapatid. Kasi kilala niya yung leon, kilala niya yung uso, kilala niya yung leopard mga kapatid, pero ito kakaiba ito sa lahat ng hayop. In which nabanggit dito mga kapatid, mayroon itong 10 sungay. The same po sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2, na pinakita ng bugtong at buhay na Diyos kay Apostol Juan na mayroong 10 sungay at 7 ulo mga kapatid. So anong next? So nakikita natin dito mga minamahal ko mga kapatid ay ito ang nakikita natin. 4 na hayop. Nakikita natin ang lion mga kapatid, nakikita natin yung uso, nakikita natin yung leopard, and most likely a dreadful and terrible beast. Wala pong pangalan. Hindi po pinangalanan ni Daniel ang ika-4 na hayop. Kasi mga kapatid, hindi ma-explain ni Daniel kasi kakaiba, nakakatakot. Nakakakilabot mga kapatid na hindi niya nakita, hindi familiarize sa kanya mga kapatid. Kaya ang term niya is nakakakilabot, nakakatakot ang hayop na ito. In which in connection ito sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. So nakikita niyo mga kapatid, each of them, mayroon silang isang normal, isang ulo mga kapatid. Bawat isa sa kanila, yung leon may 1 ulo. Okay? Yung uso mayroong 1 ulo. Yung leopardo mga kapatid, ito lang yung kakaiba. Bakit? Merong 4 na ulo mga kapatid. Kung itotal po natin mga minamahal ko mga kapatid, kung itotal po natin, 7 heads, 7 ulo.
Okay? Nakikita nyo sa screen mga kapatid, yung nasa bandang left mga kapatid, sa may bandang kaliwa, ito yung vision, ito yung pinakita ng bugtong at Panginoon, ito yung panaginip ni Daniel mga kapatid. At dito naman sa bandang right, ito yung kay Apostol Juan sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Tingnan ninyo kung ano ang connection niya. Di ba? Dito mga kapatid sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2 sa may kanang bahagi, 7 heads, 10 horns, yung nabanggit kanina, leopard, bear, lion, and most likely, dragon mga kapatid. So, dito natin mapapansin, dito sa bandang kaliwa, ito din yung vision na pinakita ng bugtong at buhay ni Diyos kay Daniel. Merong lion dyan, isang ulo. May pakpak ng agila. Merong uso mga kapatid na isang ulo. Merong 4 na ulo ang leopard at merong isang ulo yung dreadful, yung nakakakilabot, nakakatakot na hayop na ika-4 na hayop. So lahat ng hayop na yan mga kapatid ay nag-combine dito sa Revelation mga kapatid. Lahat ng hayop na ito mga kapatid, at ano ba ang nirerepresenta ng bawat hayop mga kapatid? Lahat ng hayop na ito ay nandoon sa Revelation. Ang lahat ng hayop na nabanggit sa Daniel chapter 7 mga kapatid ay nandoon sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Kapag sinama mo ito mga kapatid, ito yung makikita mo sa Revelation 13. So, gaano ba ka-importante ang chapter na ito? Bakit binalikan natin sa ngayong gabi na ito mga kapatid? Mga kapatid, absolutely important. Okay? Ito yung susi mga kapatid. This is the key chapter that will help us understand about the mark of the beast and the Antichrist of Bible prophecy. Okay? Kasi lagi kong sinasabi sa inyo mga minamahal ko mga kapatid, Antikristo, Antikristo. So, ngayon, na-introduce ko na sa inyo sino yung Antikristo, sino yung marka ng mabangis na hayop. Pero kailangan natin malaman mga kapatid, saan talaga nag-ugat ito. Kasi hindi tayo pwedeng ma-accuse mga kapatid na wala tayong enough. Wala tayong sapat na ebidensya mga minamahal ko mga kapatid. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. At ang bugtong at buhay na Diyos ang magpapaintindi ngayon. So, ang Daniel talaga mga kapatid ay ang susi na matulungan tayo para ma-unlock po natin yung revelation. So, yung susi mga kapatid, anong gamit ng susi? Para mag-unlock mga kapatid ng kandadong nakasarado. So, ang Daniel mga kapatid ang tutulong sa tulong ng bugtong at buhay ni Diyos na ma-unlock po natin yung revelation. You cannot study one without the other mga kapatid. So, let's go back to Daniel and have a look at this chapter, mga minamahal ko mga kapatid. Daniel chapter 7 verse 1 to 3. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:1 hanggang 3. Nang unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at mga pangitain ng kaniyang ulo sa kaniyang higaan. Nang magkagayoy, kaniyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, "May nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan at narito ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat at 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat." Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So this time mga kapatid, Daniel is having a dream. Okay? Tingnan nyo lang yung picture mga kapatid. Kahit boses nyo lang yung pakinggan ko. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So, dito sa Daniel chapter 2 mga kapatid, sa Daniel chapter 2, si King Nebuchadnezzar yung nanaginip. Kung napansin niyo yung statwa dyan, yan yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na walang naka-interpret. Kahit sino pa yung magician, mga wise men ng Babylonia, walang naka-interpret except lang sa bugtong at buhay na Diyos. So, dito sa Daniel chapter 7 na naginip din, nakakita ng pangitain o vision si Daniel mga kapatid. Kang King Nebuchadnezzar, mga minamahal ko mga kapatid, ang napanaginipan niya ay statwa. Dito naman kay Daniel mga kapatid, Daniel chapter 7, ang napanaginipan niya ay mga hayop. So 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. But now mga kapatid, but before they come up, bago sila umahon mula sa dagat mga kapatid, ang hangin ng langit ay umihip muna sa dagat. Okay. Ano ba ang ibig sabihin mga minamahal ko mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng hangin? Sa banal na kasulatan. Proverbs chapter 1 verse 27. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Proverbs chapter 1 verse 27.
Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ang hangin po mga kapatid sa banal na kasulatan, it represents distraction, distress, and anguish. Nang ibig sabihin, alitan, kaguluhan, at pagkawasak. Okay, see also Revelation chapter 7 verse 1 to 3. Remember, may apat na anghel na nakahawak sa apat na corner sa buong sanlibutan, north, south, east, and west, na sinabi ng isang anghel na galing east, mga kapatid, na wag muna bitawan, mga kapatid, ng apat na anghel hanggat hindi pa nasilyuhan lahat ng lingkod ng bugtong at buhay na Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng hangin, mga kapatid. Distraction, distress, alitan, kaguluhan, at pagkawasak. So, how about the sea, mga kapatid? Ano yung ibig sabihin ng dagat na umahon doon? Ang apat na hayop, mga kapatid. So, ano bang ibig sabihin ng dagat? Revelation chapter 17 verse 15. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Revelation chapter 17 verse 15. Then he said to me, the waters which you saw, where the harlot sits, are peoples, multitudes, nations, and tongues. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga minamahal ko, mga kapatid, ano ang tubig na represent? Alam na natin yan. Multitude of people. Yan po ay mga tao, mga minamahal kong kapatid, of all nations and languages. Lahat ng wika. Yun po ang nirepresent. So kaya't ang pagkawasak, nagrepresent hangin. Kaya't ang pagkawasak, pagkabalisa at dalamhati ay umihip sa dagat. Ano ang dagat? Means multitudes of people, nations. Okay, ibig sabihin, this is none other than war. So nations are war with another nation. So bansa, laban sa bansa, mga kapatid. At ano ang resulta? Apat na malalaking hayop ang umahon mula sa dagat. So, ito na, mga kapatid. Ano ba ang ibig sabihin ng hayop sa vision ni Daniel? So what do these beasts represent, mga minamahal ko, mga kapatid? Let's allow the Bible to interpret itself. Hayaan po natin ang banal na kasulatan ang mag-interpret sa kanyang sarili. Basahin mo natin ang Daniel chapter 7 verse 17 and 23. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7, 17 at 23. Ang mga dakilang hayop na ito na apat ay apat na hari na magbabangon sa lupa. Ganito ang sabi niya, ang ikaapat na hayop ay magiging ikaapat na kaharian sa ibabaw ng lupa na magiging kaiba sa lahat ng kaharian. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga minamahal ko, mga kapatid, so the beast, mga kapatid, in Bible prophecy, kung mabasa nyo dyan, those great beasts, mga kapatid, which are four, apat na hayop, ito po ay nagrepresenta ng apat na kaharian. So yung hayop, mga kapatid, sa Daniel ay, ang representation niya, kingdom, kaharian, mga kapatid. So, si Daniel, mga kapatid, ay nanaginip po siya ng sunod-sunod na kaharian. Ano yung panaginip ni King Nebuchadnezzar? Yung panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2 ay connection sa vision na nakita ni Daniel, mga kapatid, dito sa Daniel chapter 7. Okay? Pareho, mga kapatid. So, okay, wala tayong idea. Ano ba yung panaginip ni King Nebuchadnezzar? Ano panaginip niya? Statwa, mga minamahal kong kapatid. Okay. So, basahin na natin, mga kapatid. Yung panaginip, bigyan natin ng konting review ito, real quick lang. Yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na walang ibang naka-interpret kundi ang bugtong at buhay na Diyos lang sa magitan ng kanyang sugo, propeta na si Daniel. Basahin mo natin, Daniel chapter 2 verse 31 to 33. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 2 verse 31 to 33. Ikaw, O hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawan na ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, at ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso.
Ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ito po yung napanaginipan ni King Nebuchadnezzar, mga kapatid, na medyo nabalisa talaga si King Nebuchadnezzar. Ha? Na walang naka-interpret, hindi niya maalala. Sabi nga ng mga wise man sa Babylonia, sabi niya, mahal na hari, sabihin mo lang at i-interpret namin. Sabi ni King Nebuchadnezzar, hindi ko nga maalala yung panaginip ko. So kung hindi ma-interpret, patayin lahat. Patayin lahat ng mga wise man, lahat ng mga doon sa Babylonia. So ang nangyari, mga kapatid, nandun si Daniel. Tapos ang nangyari, nalangin siya sa bugtong at buwis. At ito yung interpretation ng panaginip ni ni King Nebuchadnezzar, mga minamahal kong mga kapatid. Dito na naginip si King Nebuchadnezzar ng isang estatwa, na ang ulo ay ginto, na ang chest and arms, mga kapatid, ay silver. Yung belly and thighs, mga kapatid, ay bronze. At yung leg naman ay iron. Then, patuloy na yan hanggang baba. Rome plus church, mga kapatid, dyan sa may 10 daliri, dyan sa may, mga kapatid, feet of iron and clay. Yun sa baba, yung sa 10 daliri. 10 dyan. So, in connection nito, mga kapatid, may mga connection ito at itong pag-uusapan natin. So, yung gold, mga kapatid, nagrepresenta yan ng Babylon. Silver, Medo-Persia. Bronze, nagrepresent ng Greece. An iron, nagrepresent ng Rome. At atin itong isa-isahin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Bakit Babylonia? Ito, mga kapatid. Bakit po gumagamit ng image ang ating bugtong at buhay na Diyos? Bakit siya gumagamit ng image, mga kapatid? Kay King Nebuchadnezzar. At hayop naman kay Daniel. Bakit? It's because kasi, mga kapatid, sa panahon ni King Nebuchadnezzar, yun po yung nakasanayan niya. Kasi napapalibutan sila ng puro idolatry. Idol worship. Yung mga statwa, yung mga idol worship, mga kapatid, which was typical of ancient Near Eastern empires. But si Daniel naman, ang ginamit sa kanya ay mga hayop. It's because, mga kapatid, he was surrounded by that growing up. Habang lumalaki si Daniel, mga kapatid, napapalibutan siya ng kasi-klaseng hayop. Kahit yung mga 12 tribes, mga kapatid, nagre-represent ito ng mga hayop. The Lion of Judah. Ang Judah, nagrepresent ng lion. Ang Benjamin naman, nagrepresent ng wolf. So may mga representation ng mga hayop, mga kapatid. Kahit naman sa sanctuaryo, mga minamahal kong kapatid, ay yung sa sanctuaryo, di ba, magbibit-bit sila ng tupa, mga hayop. So yun po yung nakagisnan ni Daniel. Kay King Nebuchadnezzar naman, ginagamitan siya ng bugtong at buhay na Diyos ng images, anang larawan, kasi yun din po ang nakagisnan ni King Nebuchadnezzar, idol worship. So sinasalita lang ng bugtong at buhay na Diyos ang kanilang wika at ang mga simbolo na nakasanayan na nila, mga minamahal ko, mga kapatid. So let's start off, simulan natin ito sa unang hayop. Okay, simulan natin to, mga kapatid, sa unang hayop. Daniel chapter 7 verse 4. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:4. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya oy nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa 2 paa na gaya ng isang tao. Ang puso ng tao ang nabigay sa kanya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, lion, mga kapatid, what does the lion represent in the Bible? Jeremiah chapter 50 verse 17. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Jeremiah chapter 50 verse 17. Ang Israel ay parang nakalat na lupa. Itinaboy siya ng mga leon. Ang unang sumakmal sa kanya ay ang hari sa Assyria, at si Nabucodonosor na hari sa Babylonia ay siyang huling bumali ng kaniyang mga buto. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So you see, mga minamahal ko, mga kapatid, ano ang lion? Lion, mga kapatid, represents Babylon. Okay? Ang lion nag-represent ng Babylonia. So na-repeat lang po ito, mga kapatid. Na-repeat lang po. Kung mapansin ninyo, ito yung parallel sa panaginip ni King Nebuchadnezzar. Tingnan nyo yung picture natin dyan. Yung head of gold, mga kapatid, na panaginip ni King Nebuchadnezzar na isang statwa, yung gold,
Yung gold mga kapatid, yung ginto ay nagrepresenta sa panaginip ni Daniel sa Daniel chapter 7 ng layon na may pakpak ng agila na tumutukoy sa Babylonia. So paano natin nalaman na hindi ito literal na layon mga kapatid? Because remember, this is all symbolic in Daniel chapter 7 itself. It said, ano sinabi ng Daniel chapter 7 kanina? Lahat dito mga kapatid ay, ang hayop dito ay kaharian. So whoever mga minamahal ko mga kapatid, hindi lang po basta layon. Ang layon po ay mayroon po siyang pakpak ng agila. So anong ibig sabihin yan mga kapatid? What is the lion known in the animal kingdom? Paano po natin nakikilala yung lion? Di ba sinasabi na yun, sino yung king of the jungle? Walang iba, kundi ang lion. Okay? It is not the biggest, kasi elepante yung malaki. It is not the fastest. Hindi ito mabilis. Hindi ito malaki mga kapatid. Yet, it is the king. King of the jungle. Okay? How about the eagle? Yung agila mga kapatid, it is known as the king of the air. Siya po ang hari sa hangin. Once may kalaban ng agila, dinadala niya doon sa mataas mga kapatid. Yung mahirapan ng huminga ang mga ibon. Yung uwak, dinadala niya yan mga kapatid. Tapos, ang agila lang mga kapatid, ang tanging ibon na kaya niyang harapin ang araw. Ang agila lang kasi coated yung mata nila mga kapatid eh. Tapos, the time may nakasabit sa kanya, yung uwak, tapos biglang mag-maneuver yung agila mga kapatid, kawawa yung kalaban niya. Kasi yun ang makakaano sa araw eh. Ang makakatutok sa araw mga kapatid. So, ang agila mga kapatid, hindi siya ang pinakamabilis. Hindi din siya ang pinakamalaki. Yet, it is also king mga kapatid. King mga kapatid. King of the air. So, kung i-combine natin ang lion at ang agila, mga minamahal ko mga kapatid, anong makukuha natin? Lion, ang hari ng jungle. Ang agila, hari ng hangin. Anong makukuha natin? It is the king of all kingdoms. Siya ang hari mga kapatid sa lahat ng mga kaharian dito sa lupa. Di ba? And notice mga minamahal ko mga kapatid, makikita natin sa Daniel chapter 2. Daniel chapter 2 verse 37. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 2 verse 37. Ikaw, O hari, ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, at ng kalakasan, at ng kaluwalhatian. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So Babylon, mga kapatid, was the king of all kingdoms. Siya po ang pinaka-powerful mga kapatid. Mahirap pong tibagin ang Babylonia. Di ba? Kasi nga, ang ilalim nila ay, Euphrates River. Hindi ka pwedeng pumasok doon kasi makikita, kailangan mong tumawid doon sa ilog. Kailangan mong tumawid doon sa ilog mga kapatid. Fortified city, parang Jericho. Sobrang tibay ng pundasyon ng Babylonia mga kapatid. Kasama nga yung hanging nila doon mga kapatid, hanging plants nila na 7 wonders mga kapatid noong ancient times. Mayaman ang Babylonia because of the Euphrates River. Mayaman, malakas at makapangyarihan na kaharian ang Babylonia mga kapatid. Alam mo mga kapatid, kaya tinawag siyang it was the head of gold. Yung panaginip ni King Nebuchadnezzar na estatwa na yung ulo ay ginto, parallel po yan sa panaginip ni Daniel sa Daniel chapter 7, mga minamahal kong kapatid, na napanaginipan niya ang leon. Ang leon nagrepresenta ng hari mga kapatid. So, ang King Nebuchadnezzar, mga minamahal kong mga kapatid, was the King of Kings dito sa lupa. Ginamit din po ito ng bugtong at buhay na Diyos na title, King of Kings mga kapatid, para kay King Nebuchadnezzar. Ezekiel chapter 26 verse 7. Pinapakita lang dito mga kapatid yung control ni King Nebuchadnezzar over earthly rulers and empires. So during those times mga kapatid, sa panahon po mga kapatid, sa panahon po ng Babylonian Empire, ang Babylon po ang pinakamakapangyarihan na bansa na kaharian. Sa kanilang panahon, mga minamahal ko mga kapatid. Start 605 BC, before Christ. So, ano pa mga kapatid? Ano pa ang other details na nakikita natin dito? Daniel chapter 7, verse 4. Basahin natin diretso.
Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:4. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya oy nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nabigay sa kanya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So what does it mean, mga minamahal ko mga kapatid? Ang mga pakpak ay nahugot. At ito ay tumayo sa kanyang mga paa tulad ng isang tao at ang puso ng isang tao ay binigay dito. So nagrepresent po ito. Nagrepresent po ito ng pagmamataas ni King Nebuchadnezzar. And later, mga kapatid, nagpakumbaba siya. So ito po ay nakakonect pa rin sa golden head sa Daniel chapter 2, mga minamahal ko mga kapatid. You remember, pinaka-powerful kingdom ang Babylonia during those times, mga kapatid, ancient times. Dahil sa kapangyarihan, mga kapatid, umakyat ang posisyon ni King Nebuchadnezzar sa kanyang utak. At nung time na yun, mga kapatid, nung nagtingin-tingin siya sa kanyang kaharian, sinabi niya, naging dakila ang kaharian dahil sa kanya. Hindi niya inacknowledge ang bugtong at buhay na Diyos, ang tumulong sa kanya para maging dakila ang Babylonia. So anong nangyari, mga kapatid, kay King Nebuchadnezzar? So si King Nebuchadnezzar, mga kapatid, ay nabaliw. Nabaliw si King Nebuchadnezzar. Tumubo sa kanya, mga kapatid. Lahat parang pakpak ng agila, ng eagle's feathers, mga kapatid. Hindi lang basta langga, hindi lang basta ibon, pero agila. And of course, mga kapatid, ilang years ba? At that time na sinabi niya, mga minamahal kong kapatid, na naging dakila ang Babylonia dahil sa kanya, agad-agad, mga kapatid, na naging fox po si King Nebuchadnezzar, kumain na lang siya ng damo kagaya ng hayop, mga minamahal kong mga kapatid, sa loob po ng 7 taon. So after 7 years, mga minamahal kong kapatid, doon siya tumingala sa langit at inacknowledge niya ang bugtong at buhay na Diyos at ibinalik niya ang lahat ng kapurihan at karangalan sa bugtong at buhay na Diyos. Tapos ang nangyari, mga kapatid, ibinalik din ang bugtong at buhay na Diyos ang kanyang understanding, ang kanyang pag-intindi. At yun po ang ibig sabihin, at puso ng tao ang nabigay sa kanya. So, this lion, mga kapatid, matches exactly the head of gold. Okay? Itong lion, mga kapatid, nagmatch siya sa head of gold. It is the kingdom of Babylon. So, let's move to the next beast, mga kapatid. Yung unang hayop, leon, na may pakpak ng agila. So, anong pangalawa? Daniel chapter 7, verse 5. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 7 verse 5. At narito, ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang uso at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So this, according to what we have seen in Daniel chapter 2, verse 31 to 33. So ano ito, mga kapatid? This is Medo-Persia. Medo-Persia, mga kapatid, nag-end yung era ng Babylonian Empire, 538 BC. So paatras po yan, mga kapatid, pag sa Hebrew, mga kapatid, paatras yung taon. Tingnan mo, mga kapatid, yung head of gold, lion, nag-represent ng Babylon. Okay? Yung kasunod niyan, mga kapatid, bakit? Anong nangyari? Nag-represent ng silver. So nag-degrade, mga kapatid, nag-degrade. So nag-represent ito ng Medo-Persian Empire. So tingnan natin, mga kapatid, ano pa yung detalye dito sa Daniel chapter 7. First, lumitaw sa isang tagiliran. So, remember, this kingdom is a combination of 2 kingdoms. Kaya tinawag na siyang Medo-Persia. The Medes and the Persians. Sino ba ito? Nang bumagsak ang Babylonia, sino ang naging unang hari, mga minamahal ko, mga kapatid? Sa time, mga kapatid, nang natapos na ang era ng Babylonian Empire,
Sino ang naging unang hari after that? Basahin natin, Daniel chapter 5 verse 30 to 31. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 5 verse 30 to 31. Nang gabing yaon ay napatay si Belshazzar na hari ng mga taga-Kaldya. At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian na nooy 62 taon ang gulang niya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Bakit nga mga kapatid, bakit sa anong paraan na natalo ang Babylonia? Di ba sinabi ko kanina na undefeated, hindi natalo-talo tong Babylonia mga kapatid. Mahirapan kang pumasok. Balikan natin konti yung napag-usapan natin sa mga previous live. Bakit natalo? Because, dahil kay King Belshazzar. Wala na si King Nebuchadnezzar during those times. Dahil kay King Belshazzar mga kapatid, Daniel chapter 5. Ito yung panahon mga kapatid, na nagdaos siya ng piging, nagparty sila doon sa Babylonia. Tapos nalasing na sila, lahat ng authority nandoon, yung mga malaking posisyon. So nung lasing na sila mga kapatid, yung mga, nung time na inatake kasi ni King Nebuchadnezzar yung Jerusalem, lahat ng ginto ni King Solomon, lahat ng gamit ng Jerusalem ay dinala niya sa Babylonia. So nandoon yung vessel mga kapatid na ginagamit sa sanktuaryo. Okay? So nung nalasing na po si Belshazzar, hari ng Babylonia, anong nangyari po mga kapatid, sa sobrang lasing niya, pinalabas niya yung ginto, yung mga silver, yung vessel na ginamit ng Israelita para sila ay maghandog sa bugtong at buhay na Diyos. Pinalabas ni King Belshazzar mga kapatid, nilagyan niya ng inumin at nagsamba sila, nagpray sila sa kanilang Diyos-Diyosan. And then, hindi pa natapos ang gabi mga kapatid, may nakasulat na sa dingding, many, many tekel aparsin. Ibig sabihin mga kapatid, divided, numbered. Divided, weighed, and numbered mga kapatid. Numbered, weighed mga kapatid, nagkapalit na yung ano ko. Many, many mga kapatid. Ibig sabihin, binigyan na ng katapusan ng bugtong at buhay ng Diyos ang paghahari ng Babylonian Empire. Tekel mga kapatid, ibig sabihin, tinimbang si King Belshazzar at hindi umabot ang kanyang katwiran. Tapos, divided mga kapatid. So, numbered, weighed, and divided. Yun po ang ibig sabihin ng many, many tekel aparsin. Habang nagpaparty sila, mayroon pong kamay na walang katawan na nakasulat doon sa dingding ng many, many tekel aparsin. Aramaic po ito na language. Na ibig sabihin, numbered, weighed, and divided. So yung aparsin is divided. Yung kaharian po ng Babylonia ay na-divide po sa dalawa, into Medes and Persian. So yung kasunod po na kaharian ay walang iba kundi ang Medo-Persia. Okay mga kapatid, nung gabi na iyon, inatake sila ni King Cyrus the Great. Remember? Isaiah chapter 45 verse 1. Si Cyrus the Great mga kapatid ang pinili ng bugtong at buhay na Diyos na para palayain ang kanyang bayan doon sa Babylonia at mabalik na doon sa Jerusalem. So paano nga nila tinalo ang Babylonia mga kapatid, na grabe kahigpit, hirap ka talagang pumasok sa Babylonia dahil sa Euphrates River. So ginawa nila mga kapatid, nila Cyrus the Great ng Persian, ay pinatuyo nila ang Euphrates River mga kapatid. Dinivert nila ang flow doon pa lang sa source. So hindi na umabot ng Babylonia at doon sila dumaan sa riverbed. Kaya napasok nila ang Babylonia mga minamahal ko mga kapatid nung gabi na yan. Yung judgment ng bugtong at buhay ni Diyos kay King Belshazzar. Hindi na si King Nebuchadnezzar ang hari nung panahon na iyon, si King Belshazzar na. So, si Darius mga kapatid, the Medes, siya pong unang naging hari, but remember that it was not Darius mga kapatid that actually came to conquer Babylon. It was Cyrus the Persian. So, ang Persian mga kapatid, ang Persian po ay mas makapangyarihan po siya sa dalawang bansa. Kaya sinabi ng Daniel chapter 7 kanina mga kapatid, at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadya ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. So, ang ibig sabihin dito mga kapatid, mas malakas ang Persia compared to Medes. So it means hindi po pantay ang distribution ng kapangyarihan. That's why yung pumalit sa Babylonia
Yung sumunod sa Babylonia is Medo-Persia. Pero mga kapatid, mas makapangyarihan ang Persia compared sa Medes. Hindi lang po yan mga kapatid, hindi lang yan. Mayroon pang 3 tadyang mga kapatid sa kanyang bibig. So ano sinabi ng Daniel chapter 7 verse 5? Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:5. At narito ang ibang hayop na ikalawa, na gaya ng isang uso, at lumitaw sa isang tagiliran at 3 tadyang ang nasa kanyang bibig sa pagitan ng kanyang mga ngipin. At sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka, manakmal ka ng maraming laman. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So ang 3 tadyang dyan mga kapatid, nag-represent po ng 3 principal power, kapangyarihan. Kapangyarihan po na nakangker po ng Medo-Persia. So in this case, mga minamahal kong kapatid, yung Medo-Persia, okay, after Babylon, kailangan muna nilang magkangker ng 3 kaharian para po sila ay mag-rise to world power, para sila ang kasunod na makapangyarihan na kaharian sa kanilang kapanahunan, mga kapatid, sa nalaman nila nga mundo nila noon. Obviously, natalo na nila ang Babylonia. So, sino ba ang 3 kingdom, mga kapatid, na dapat nilang talunin para sila ang makapangyarihan na kaharian? After Babylon Empire, ang 3 kaharian na dapat nilang talunin ay walang iba. Babylon, natalo na nila. Ang kasunod ay Egypt at ang kasunod ay Lydia. Yun po ang ibig sabihin ng 3 tadyang. 3 ribs, mga kapatid, sa ngipin ng uso, mga minamahal ko mga kapatid, na kailangan muna nila talunin itong 3 para sila po ay nasa posisyon na sila na ang kasunod na makapangyarihang bansa, makapangyarihang kaharian sa mundo nila, mga kapatid, nung nalaman nilang mundo noon. So, yun po ang ibig sabihin ng uso, kaharian yan. Nag-represent yan sa Medo-Persia. At yung 3 tadyang, mga kapatid, 3 ribs sa kanyang bibig, ay ito po yung nakangker niya na mga kaharian. Okay, let's move on to the next kingdom, the kingdom of Greece, mga kapatid, na nirepresent ng leopard. So, mga minamahal kong kapatid, basahin natin Daniel chapter 7 verse 6. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:6. Pagkatapos nito'y tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo, na mayroon sa likod niyaon na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ito po ay tumutugma sa kaharian ng Greece, mga minamahal ko mga kapatid. Okay, ito ay tumutugma sa kaharian ng Greece. So, what do we know about a leopard? Ano mo yung leopard, mga kapatid? Hindi ito ang pinakamabilis na hayop. But, isa siya sa mabilis na hayop. Kasi ang pinakamabilis na hayop, mga kapatid, dito sa lupa ay cheetah. Pero, isa siya sa mabilis na hayop, mga kapatid. But not only that, meron siyang 4, tingnan nyo, meron siyang 4 na pakpak ng agila. Pakpak ng ibon, mga kapatid. So, mabilis na nga yung mga kapatid, leopardo, dinagdagan pa ng pakpak, mga kapatid. So, ang nangyayari, sobrang bilis na nito, mga kapatid. Mabilis na nga yung leopard, nagdagdag pa ng 4 na pakpak, mga kapatid, sa kanya, lalong bumilis. So, the kingdom of Greece, mga kapatid, is known for its speed. Mabilis. Mabilis na din silang nawala. Mabilis silang nakangker, mga kapatid. Mabilis na din silang nawala sa konti lang din yung panahon sa kanila, mga kapatid. So, tingnan mo. Ito yung Greece, mga kapatid. Yung belly, yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, na estatwa, ay related, parallel po dito kay Daniel chapter 7, verse 6, mga kapatid. Nang panaginip niya ay leopard kay Daniel. Dito naman kay King Nebuchadnezzar, estatwa na bronze, mga kapatid. Brass ba, kung sa Bisaya o Tagalog. So, nag-start po ito 331 BC. So, 4, nag-represent ang 4 na ulo ng leopard at 4 na pakpak ng ibon. So, wala pong iba, mga kapatid. Ang pinakabatang hari, mga kapatid, walang iba. Si Alexander the Great, mga kapatid.
Si Alexander the Great ang pinakabata na hari, mga kapatid. Nasakop niya ang kilalang mundo noon. Before, mga kapatid, hindi pa naabot dito ang mundo natin. The same sa mga apostoles. At the day of Pentecost, ang alam lang na mundo ni Apostle Paul ay doon lang sa Asia Minor. So, hindi nakaabot dito yung mensahe ng magandang balita. Okay? So, yung nalaman na mundo ni Apostle Pablo nung panahon na yon ay doon lang sa Asia Minor. Itong panahon din ng ancient times, ang alam nila na mundo ay doon lang banda sa kanila. Ha? Doon lang banda sa kanila, mga kapatid. So, si Alexander the Great, ang sumunod po na hari, mga kapatid, after po ng Medo-Persia, Greece Empire po ang sumunod, mga kapatid, na nag-represent ng bronze. So, nasakop ni Alexander the Great, mga kapatid, ang kilalang mundo noon sa edad na 30 years old. So, maikling panahon. He was undefeated in the battle. Ito po yung one of history's greatest and most successful military commanders, Alexander the Great. Kaya naman, mga kapatid, yung ikatatlong hayop, ikatatlong kingdom ay nag-represent po siya ng leopardo, mabilis. Dinagdagan pa ng 4 na pakpak ng isang ibon, mas lalong bumilis. So ganun po kabilis ang pagkangker ni Alexander at the age of 30, mga kapatid. Nasakop niya ang kilalang mundo noon, mga kapatid. However, it would be at the young age of around 32 years old, si Alexander the Great, mga minamahal ko, mga kapatid, namatay po siya. Unexpectedly, sinabi nila na sobrahan daw ng alcohol. Sinabi naman ng ilan, nagsuggest, ay nilason daw siya ng kanyang mga general. Isa sa kanyang general, mga kapatid. No one knows for sure. Nevertheless, we know that he died at a young age. Namatay po si Alexander the Great at the age of 32. Nakangker niya ang mundo, mga kapatid, at the age of 30. Namatay siya at the age of 32, mga minamahal kong kapatid. So bago siya namatay, yung tanong ng kanyang general, sino ba ang successor niya? So ang sagot po ni Alexander the Great, mga kapatid, kung sino ang pinakamalakas. And sure enough, after namatay si Alexander the Great, nagkaroon po ang kaharian ng Greece ng civil war. Nag-aagawan sa posisyon, mga minamahal kong mga kapatid. Nagkaroon po ng civil war. Nag-away po yung 4 na general ni Alexander the Great kung sino ba talaga ang mangulo. So, at that time, mga kapatid, nag-decide sila para walang kaguluhan. Para walang kaguluhan, mga minamahal kong mga kapatid, sinabi nila, ano na lang natin to, by division na lang natin to. Ako leader dito, ikaw leader dyan, ikaw naman leader dyan. So, ganun ang nangyari, mga kapatid. So, nahati po ang kaharian ni Alexander the Great. Nahati po ang Greece Empire na sumunod sa Medo-Persia. Una, Babylonia. Pangalawa, Medo-Persia. Pangatlo, ang Greece Empire. So, nahati po siya sa 4, mga kapatid, ang kaharian ni Alexander the Great. Ito po yung pangalan ng mga general ni Alexander the Great. Si Seleucus, si Gazander, si Ptolemy, and si Lysimachus. Sila po, mga kapatid, ang general ni Alexander the Great. And ito po ay nag-fit sa 4 na ulo ng leopardo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung 4 na ulo ng leopardo ay nahati po ang kaharian ni Alexander the Great sa 4 na dibisyon. Yun po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng 4 na ulo. Actually, pwede namang gamitin ni Daniel, mga kapatid, yung 4 na, pwede naman gamitin ni Daniel yung isang ulo lang. Tapos may 4 na pakpak ng ibon. Kasi mabilis na yung leopardo eh. So, bakit ginamitan dito, mga kapatid, sa vision ni Daniel na 4 na ulo? Kasi po, 4 po ang ulo, 4 po ang leader, 4 ang head. 4 ang naging hari dito, mga kapatid, sa kaharian ni Alexander the Great sa Greece Empire. So, tapos na tayo sa 3, mga kapatid, na mga hayop. Una, yung leon na may pakpak ng agila. Pangalawa, mga kapatid, yung uso, mga kapatid, na may tadyang, may 3 tadyang, na ibig sabihin, kinangker ng Medo-Persia yun. Pangatlo, itong
Itong leopardo na may 4 na ulo at 4 na pakpak ng ibon. Pang-apat na tayo mga kapatid, Daniel chapter 7:7, mga minamahal ko mga kapatid. Daniel chapter 7:7, ito na yung the dreadful and terrible beast. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel Kapitulo 7:7. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitain sa gabi, at narito ang ika-4 na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan, at totoong malakas, at may malaking mga ngiping bakal na nanakmal at lumuluray, at niyuyurakan ang kanyang mga paa ang nalabi, at kaiba sa lahat na hayop na una sa kanya, at siya'y may 10 sungay. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, this fourth beast has more description. We know that it lines up with Rome, which is mga kapatid, the legs of iron. So mayroong mga similarities dito mga minamahal ko mga kapatid. Tingnan nyo, malapit ng mabuo. Malapit ng mabuo yung panaginip ni King Nebuchadnezzar at panaginip at pangitain ni Daniel mga kapatid. So tingnan yung mabuti mga kapatid, review natin. Tingnan mo yung Babylonia. Nag-represent siya ng leon. Okay, because siya ang pinaka makapangyarihan during those times. Ang kasunod niyan, silver, nag-represent ng Medo-Persia. Nirepresent ng uso na may 3 tadyang sa kanyang ngipin. Tapos Greece, nirepresent ng leopardo na may 4 na ulo at 4 na pakpak mga kapatid. Mabilis ang pagkangker ni Alexander. Pero mabilis ding namatay si Alexander. Tingnan mo mga kapatid, gaano lang kaiksi ang Greece Empire. 331 BC to 168 BC. Ganun lang po kabilis ang Greece Empire mga kapatid. So ang kasunod niyan ay ang Rome. So itong ika-4 na hayop mga kapatid, nag-represent ng legs of iron, bakal. Okay? Nag-represent po ng bakal mga minamahal ko mga kapatid. Ito yung Rome. Nag-start ito 168 BC. So basahin muna natin dito mga kapatid sa panaginip ni King Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2 verse 40. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel chapter 2 verse 40. At ang ika-4 na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y makakaputol-putol at makadidikdik. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sobrang tibay mga kapatid. Sobrang tibay ng bakal na ito mga kapatid. Kita nyo dyan? Legs of iron. Alam mo yung Rome mga kapatid, ito yung may pinakamahaba mga kapatid. Na nasa posisyon ang Rome. Ito ang may pinakamahaba. Yung legs of iron mga kapatid, makita mo dyan yung Rome until sa ating panahon ngayon. But dito mga kapatid, yung Rome is pagan Rome ang pinag-uusapan natin dito. Iba yung sa ating panahon ngayon. Pero Rome pa rin ito. So yun po ang nangyari mga kapatid. So ang legs niya ay iron. Tapos mayroon siyang iron teeth. Niyurakan ng halimaw na ito ang nalalabing gamit ang mga paa nito. Itong karakteristik ng isang nakakakilabot mga kapatid at nakakatakot na hayop na ito is also something of interest to note. Habakkuk chapter 1 verse 6 to 7. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Habakkuk chapter 1 verse 6 to 7. Sapagkat narito, aking itinitindig ang mga Kaldeo, yaong nakapangingilabot at marahas na bansa, na lumalakad sa kaluwangan ng lupa upang mag-ari ng mga tahanang dako na hindi kanila. Sila'y kakilakilabot at nangakatatakot. Ang kanilang kahatulan at ang kanilang karangalan ay mula sa kanilang sarili. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So napansin nyo ba mga kapatid? Etong Roma, nagrepresent siya ng legs of iron. Kasi ganito yan mga minamahal ko mga kapatid. Ang Roman Empire, known po siya for its military might. Malakas po, iron weaponry.
Malakas po ang Roma, mga kapatid. May ability po sila para talunin po ang mga previous empires, Babylon, Medo-Persia, and Greece. Mayroon po silang kakayahan, mga kapatid. Ito yung perfectly fit na description dito sa Roma bilang legs of iron. Kaya minsan natatawag ito, may nickname na Iron Monarchy, ang Roma, mga kapatid, dahil sa sobrang lakas nila. Sobrang lakas po ng Roma, mga kapatid. So, ang Chaldeans po, mga kapatid, na sinasabi dito, ay ito po yung Semitic tribe from southern Mesopotamia na ang modern day ngayon is Iraq. Na nag-rose po ng power, mga kapatid. So, kung mapapansin ninyo, mga kapatid, during the time of Babylonia, ang dynasty po ni King Nebuchadnezzar ay from ang dynasty po ni King Nebuchadnezzar is from Chaldeans, mga kapatid. So, tinawag po silang terrible and dreadful. Sino ang tinawag? Walang iba kundi ang mga Kaldeo. So, related po ito, mga kapatid, sa Babylonia. So, ang Chaldeans, mga kapatid, kung saan nanggaling ang dynasty ni King Nebuchadnezzar, ay related po ito sa Babylonia. So, ang Chaldeans, mga kapatid, is synonyms. Ibig sabihin, pareho sa Babylonia during that era. Para mas maintindihan natin, magkuha tayo ng bersikulo dito sa New Testament. 1 Peter chapter 5 verse 13. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. 1 Pedro 5:13. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga pinili ring katulad ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos na aking anak sa pananampalataya. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. You see, mga minamahal ko, mga kapatid, Peter was not in Babylon when he was writing this. He was in Rome. Sinulat ito ni Apostol Pedro, mga kapatid, wala siya sa Babylonia. Ano sinabi niya? Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia. Mga pinili rin katulad ninyo. Babylonia ang term ni Apostol Pedro, mga kapatid. Pero wala si Apostol Pedro, mga kapatid, sa Babylonia. Nasa Rome siya during those times, mga kapatid. So even Peter, mga kapatid, tinawag niyang Rome ang Babylon. You see? So this clearly lines up with the first 4 kingdoms that we see in Daniel chapter 2, mga kapatid. Nakita niyo yan? Nag-line up ito, mga kapatid, sa 4 na kingdom na nakita natin sa Daniel chapter 2. Itong dreadful and terrible beast na ito, itong kakilakilabot at nakakatakot na hayop na ito, mga kapatid, mayroon po siyang 10 sungay, mga kapatid, sa kanyang ulo. Tingnan ninyo, nakakakilabot. Kaya nga hindi na ma-picture out ni Daniel. It's because hindi niya kilala ang hayop na ito. Alam niya yung leon, alam niya yung uso, alam niya yung leopardo. Pero itong pang-4 na hayop, mga kapatid, ay ang continuation nito doon na sa Revelation chapter 13. Hindi na ma-explain ni Daniel, kaya hindi niya makayanan. Tapos na, mga kapatid. At ang continuation nito doon na sa Revelation chapter 13 verse 1 to 2. So anong nirepresenta ng sungay, mga minamahal ko, mga kapatid? Daniel chapter 7 verse 24. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Daniel 7:24. At tungkol sa 10 sungay, mula sa kahariang ito ay 10 hari ang babangon, at ang isa'y babangong kasunod nila, at siya'y magiging kaiba kaysa mga una, at kanyang ibabagsak ay 3 hari. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So dito, mga kapatid, ang 10 sungay, ibig sabihin, 10 hari, mga kapatid, which is synonymous with kingdoms. So ang ibig sabihin ng sungay ay hari, kaharian. Ang Rome, mga kapatid, sa totoo lang, was not actually conquered by another kingdom. Wala pong umatake sa Roma. Kasi nga, malakas sila. Wala pong nagtangkang umatake sa Roma, mga kapatid. Mas malakas pa itong Roma, mga kapatid, compared to Babylon. Kayang i-conquer ng Roma ang Babylon, mga kapatid, ang Medo-Persia at ang Greece. Dahil sa kumpleto po ang kanilang gamit. Ang problema nito, bakit nagkahati-hati itong Roma, mga kapatid? Merong internal problems. May problema sa loob, mga kapatid. Ang Roma na pinag-uusapan dito, mga minamahal kong kapatid, ang Roma na pinag-uusapan dito ay walang iba kundi ang pagan Rome.
Remember mga kapatid, si Constantine the Great, lahat ng mga emperor mga kapatid, ang pinag-uusapan dito na Roma ay yung pagan Rome, yung pagano. Yung pagano, mga minamahal ko mga kapatid. So kung nakita mo dyan ang Rome, legs of iron, mataas po ang taon mga kapatid. Hanggang ngayon mga kapatid, nag-exist pa rin ito. From 168 BC. Tapos nagkahiwa-hiwalay sila 476 AD. Sobrang haba po ng panahon ng paghahari ng Roma. Kung napansin ninyo mga kapatid, sobrang haba ng panahon. Ano yung pinakamaiksi na paghahari? Yung Greece. Kasi namatay si Alexander the Great, maaga. Pero itong Roma mga kapatid, sobrang haba. From 468 BC to 476 AD. So, nag-collapse ang itong pagan Rome mga kapatid dahil po may internal problem. Mayroong weakness. Mayroong mga problema. Alam mo naman, pag nagkakaproblema sa loob, nagko-collapse talaga, nagkakahiwalay talaga mga kapatid. And of course, mayroon pong external barbarian invasion. Nang ibig pong sabihin mga kapatid, that's why, kung titingnan mo ang Daniel chapter 2, the legs of iron, tingnan mo yung the legs of iron. Tingnan mo yung binti mga kapatid ng panaginip ni King Nebuchadnezzar. The iron mga kapatid actually continued into the feet hanggang po sa may, sa may paa mga kapatid, yung 10 daliri sa ating paa mga kapatid. Nagpatuloy po yan. Nagpatuloy po yan mga kapatid. So tingnan mo, gaano kahaba ang paghahari ng Roma. At nakikita natin to mga kapatid. You see this imagery? The 10 horns are on the top of the dreadful and terrible beast head. So yung 10 sungay, ay ibig sabihin, hari o kaharian, kings or kingdoms. So, na-divide lang naman ang Roma mga kapatid into 10 kingdoms. Yung sungay nagrepresenta ng hari at kaharian. So na-divide po ang kingdom mga kapatid. Na-divide po ang Roma sa 10 kingdom. Mababasa po natin yan, Daniel chapter 2 verse 41 to 45 and Daniel chapter 7 verse 24. So, bakit po mga kapatid na-divide ang Roma? Walang umatake sa kanila mga kapatid. May problema internally. Walang umatake, walang nagtangkang umatake sa Roma kasi nga makapangyarihan ng Roma. Paano mga kapatid? Paano ito na-divide ng 10 kaharian itong Roma? Historical identification, itong nangyari. Ito pong barbarian tribes mga kapatid, kinangker po nila. Yung barbarian tribes, sa loob lang din po yan ng Roma. Okay? Part ng Rome mga kapatid. Yung barbarian tribes, marami kasing tribo nung unang panahon. Okay? Yung barbarian tribes mga kapatid, kinangker po nila ang Western Roman Empire between the 4th and 5th centuries AD. Kasama po dyan mga minamahal ko mga kapatid, ito yung 10 kaharian. Nag-divide ang kaharian mga kapatid, nung inatake mga kapatid, ng barbarian tribes, na conquer nila ang Western Roman Empire between the 4th and 5th centuries AD mga kapatid. Including, sino bang including dito? Ito ang 10 kaharian mga kapatid, including the Alamani, ito yung pangalan noon. Ang modern name ngayon is Germany. Ito yung Franks, na ang modern name ngayon is France. Burgundians, na ang modern name ngayon is Switzerland. Sueve, na ang modern ngayon is Portugal. Lombards, Italy. Visigoths, ito yung Spain. Anglo-Saxons, ito yung England. So mga kapatid, Vandals, Heruli, and Ostrogoths, ito po yung 10 kaharian mga kapatid. Ito yung 10 sungay. Sa isang nasa ulo ng isang nakakatakot at nakakilabot na hayop mga kapatid. Ito yung 10 sungay na nagrepresenta, na na-divide mga kapatid ang Roma. Ito yung 10 daliri sa ating mga paa. Sa panaginip ni King Nebuchadnezzar, balikan natin. Yung panaginip ni King Nebuchadnezzar, tingnan ninyo. Yung Roma mga kapatid, from legs, galing po sa legs, nag-extend po yan hanggang paa. Hanggang sa 10 daliri dyan sa ating paa mga kapatid. But ang problem is,
Partly iron and partly clay po ang sa may bandang 10 daliri sa ating paa, mga kapatid. Ha? Kasi hindi po pwedeng mag-mix talaga, mga kapatid. Mayroong malakas, mayroong weak. Ha? Tingnan mo. So, itong 10 kaharian na ito, mga kapatid, until now, nag-exist yan sa ating panahon ngayon. Bakit ko pala, mga kapatid, binrote up sa inyo ito na topic? Kasi papasukin natin yung Daniel chapter 2 verse 44. Nasa ibabaw nitong mga hari ay magtatayo ang bugtong at buhay ng Diyos ng kaharian na hindi kayang tibagin, mga kapatid. Bagkus itong kaharian pa na ito na itinayo ng bugtong at buhay ng Diyos, ito pa ang tatalo sa lahat ng kaharian. Bakit ko isinama ito, mga kapatid? Para makapasok po ang mensahe ng kaharian ng bugtong at buhay ng Diyos sa Daniel 2:44. At sino ang kaharian na ito? Natatalo sa lahat ng kaharian. So itong 10 kaharian na ito, mga kapatid, ito yung sinabi sa interpretation ni Daniel kay King Nebuchadnezzar na partly iron, partly clay. Kasi mayroon pong mga weak na mga kaharian dito, hindi po lahat ay matibay. So yung tatlo dyan, mga kapatid, uprooted, tinanggal. At ito yung pag-uusapan natin bukas, God willing. Ito yung pag-uusapan natin, mga kapatid. This was the beginning of the fall of the Roman Empire. Pero yung Roma, mga kapatid, ang may pinakataas na paghahari, mga kapatid. Hanggang ngayon, nagre-reign pa rin ito. Itong mga bansa na inyong nakikita, nag-i-exist pa rin ito hanggang ngayon. Germany, France, Switzerland, Portugal, Italy, Spain, and England. Alam mo, pinag-try itong ipagkaisa pero hindi talaga hindi talaga magka-unite itong mga bansa na ito, mga kapatid. Kaya nga may European Union para ipagkaisa itong mga bansa na ito. Pero hindi talaga, mga kapatid, kasi yun ang nakasulat sa propesiya. Partly iron and partly clay. May mga malalakas na bansa, mayroong mahihina. So hindi talaga sila pwedeng magsama. Kaya divided ang kingdom dito sa Roma, mga kapatid. And 7 of those 10 tribes, mga kapatid, na develop lang siya into the countries of modern Western Europe. Pero yung tatlo dyan, yung Vandals, yung Heruli, mga kapatid, as Ostrogoths, ay uprooted, natanggal po, mga kapatid. But always remember, you remember? They were never conquered. Hindi sila inatake ng ibang bansa, mga kapatid. Anong nangyari? They fell apart from within. Sila lang po, mga kapatid, nag-divide dyan sa loob. 10 divided kingdoms. Walang umatake sa kanila kasi walang nagtangka, mga kapatid. Yung nag-atake sa kanila, part lang din ng Roma yon. Kaya ang nangyari dito, hindi talaga mapagkaisa itong Europe na ito, mga kapatid, kahit nagkaroon ng European Union. Hindi talaga sila magkasundo. So it was a kingdom that would put church and state together, a religious and political kingdom. Ano yung nakikita natin dito? Ito yun, mga kapatid. Rome divided. Na-divide po ang Rome. So, bakit po ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, repeated all of these kingdoms to us today as we read? Well, meron po mga reason. Ang bugtong at buhay na Diyos, gusto ng bugtong at buhay na Diyos to make sure that we understand that this is the history. Ito po ang history, mga kapatid. Pwede nyo i-screenshot yan. At pag-aralan nyo sa Daniel chapter 2 and Daniel chapter 7. Kasi sabi nga ng Matthew 24, mga kapatid, 15, na ipaintindi ang sulat ni Daniel sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Kasi nakabase po tayo, mga kapatid, hindi tayo pwede dumiretso na agad natin husgahan yung Roma ngayon na sila ang spiritual Babylon. So daan muna tayo, bakit nagka-divide? Sino ang unang kaharian? Ano yung panaginip ni King Nebuchadnezzar? Anong panaginip ni Daniel? So always remember, yung panaginip ni King Nebuchadnezzar ay nagparalel sa panaginip ni Daniel. Gumamit ang bugtong at buhay ng Diyos ng imagery ng statwa kay King Nebuchadnezzar because ito yung nakagisnan, mga kapatid, idol worship na papalibutan mismo ang Babylonia. Bakit hayop kay vision ni Daniel? Because ito din yung nakagisnan ni Daniel, napalibutan siya ng mga hayop, mga kapatid, even sa tribes
nagrepresent ng mga hayop, even sa pagpunta mo ng sanktuaryo para humingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, ay hayop din mga kapatid. So, first mga kapatid, gusto ng bugtong at buhay ng Diyos maintindihan natin yung history. Okay? This is the order of what will come. Or in our case today, has come already. History mga kapatid has not changed. All we need to do is go back to the history books to validate them. Okay, kung ayaw maniwala mga kapatid, hanap kayo ng history na nakasuporta. Kailangan po kasi mga kapatid, yung sulat ng Daniel and Revelation, kailangan po natin ng history para suportahan po ang sulat. Kasi kung isulat lahat sa banal na kasulatan, mga kapatid, sobrang kapal na ng banal na kasulatan. So, ang nakasuporta dito mga kapatid, sa mga kingdoms ay history books. Bilang mga kapatid, hindi naman siya yung basis natin na sa anong tawag nito? Tool lang siya mga kapatid ba? Ibig sabihin, instrumento lang din siya mga kapatid na gamitin natin para may background din tayo. Ito pala ibig sabihin kasi yung history na ito mga kapatid, hindi na ito sinulat sa banal na kasulatan. So hanap ka ng history mga kapatid na history books na makasuporta dito. Wala namang masama. Alam mo, hindi bawal mga kapatid gumamit ka ng tool. Okay? Hindi bawal yun. Para mas lalong mapaintindi ang salita ng bugtong at buhay na Diyos sa tulong ng banal na Espiritu. So, alam mo, sinasabi ng ating bugtong at buhay na Diyos, it will come to pass. Ito ay mangyayari talaga mga minamahal ko mga kapatid. Tingnan nyo, naglagay ako ng question mark because bukas na natin pag-uusapan yung natira nito. Kung bakit sino ang pumalit mga kapatid sa tatlong kaharian na natanggal kanina. Yung uprooted na natanggal mga kapatid, yung sa na-divide yung kingdom mga kapatid, mayroon pong isa. Mayroon pong isa na tumubo mga kapatid. Ito yung pag-uusapan natin bukas, God willing. So ngayon may background na tayo. Ano yung patungkol sa panaginip ni Daniel at panaginip ni pangitain ni Daniel at panaginip ni King Nebuchadnezzar. So, alam mo kapatid, bakit inulit-ulit ng bugtong at buhay na Diyos yung patungkol sa kaharian mga kapatid? Bakit inulit niya sa panaginip ni King Nebuchadnezzar tapos inulit na naman niya dito sa pangitain ni Daniel? Alam mo, mayroon pong mga reason ng bugtong at buhay na Diyos. Gusto ko kayo dalhin back to the Egypt mga kapatid. Sa panahon po, this is in Genesis, okay? Si Joseph mga kapatid was sold as a slave by his brothers. Okay, binenta siya na maging alipin ng kanyang mga kapatid si Joseph. Isa sa anak ni Jacob. Okay, tapos nabili siya ni Potiphar, kapitan ng mga gwardya ni Paraon. But later mga kapatid, naakusahan siya, i-fast forward na lang natin, napagbintangan siya, nakulong siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Kasi nga daw mga kapatid, yung asawa ni Potiphar ay nagustuhan si Joseph. At gusto niyang makipag-siping kay Joseph at ayaw ni Joseph kasi alam niya kasalanan yon. So ginawa niya mga kapatid, nakuhanan niya ng edge ng damit niya si Joseph mga kapatid. So anong nangyari? Ang ibig sabihin nito, umiyak siya mga kapatid at anong nangyari? Pinagbintangan niya kahit hindi naman siya ginalaw ni Joseph. So as respect na rin sa dignidad nila Potiphar, pinakulong na lang niya si Joseph. Kasi naniniwala siya kay Joseph na hindi talaga magawa ni Joseph yon. So mga kapatid, during this times, nasa loob ng kulungan si Joseph, ay nangyari, meron dalawang naglilingkod sa hari, butler at saka baker. Nanaginip yung butler, nanaginip yung baker, na-interpret yan ni Joseph mga kapatid sa tulong ng bugtong at buhay. Fast forward na lang natin. So at that time mga kapatid, nung naginip na mismo si Paraon mga kapatid, na walang naka-interpret kahit sinong mga magagaling doon sa Ehipto, ay pinatawag niya si Joseph. Kasi naalala pala ng butler mga kapatid, na mayroon palang isang tao doon sa kulungan na nag-interpret ng kanyang panaginip. If I'm not mistaken, butler yon. Mabasa natin yan sa Genesis chapter 41. So, nakapanaginip siya ng pitong matatabang baka mga kapatid. Tapos, pitong matatabang baka, tapos pitong payat na baka, and then kinain yung pitong matatabang baka. So, ito yung panaginip ni King ng Paraon mga kapatid.
na walang naka-interpret except lang sa ating bugtong at buhay na Diyos na pinadaan niya kay Joseph. So, ang ibig sabihin ng panaginip na yun, mga kapatid, nagising si Paraon, mga kapatid, kasi nanaginip siya. And then, natulog siya ulit. Pagkatulog niya ulit, mga kapatid, nanaginip na naman siya ulit. 7 fat heads of grain, mga kapatid. 7 thin heads of appear and eat up the 7 fat heads of grain. So, kinain pa rin yung mga kapatid. Pareho lang yung panaginip niya. Okay, ating i-translate para maintindihan natin. Okay, mga minamahal ko, mga kapatid, ito yon. Lumitaw ang manipis na... Okay, lumitaw ang pitong manipis na ulo at pitong matabang ulo ng butil. Ngunit kinain ng pitong manipis na ulo yung pitong matabang butil, mga kapatid. So, confused na yung Paraon. Kasi 2 beses siyang nanaginip. Yung una, yung baka, ngayon yung butil na naman. So, hindi niya balisa yung si Faraon, mga kapatid. So, ang ginawa niya, pinatawag niya si Joseph galing sa kulungan para ma-interpret yung kanyang panaginip. At notice, mga kapatid, kung anong sinabi ni Pharaoh. After na si Pharaoh recounts the dream to him. Genesis chapter 41, verse 32. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Genesis chapter 41 verse 32. At kaya't pinag-ibayo ang panaginip kay Faraon na makalawa ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at papangyarihing madali ng Diyos. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. So, ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ang nagtatag. So, it will come to pass. Ang bugtong at buhay na Diyos ang nag-establish nito, and God also will bring it shortly to pass. Mangyayari ito, mga kapatid. At gagawin po ito ng bugtong at buhay na Diyos sa lalong madaling panahon. So, this is the reason, mga kapatid, na nirepeat po ng bugtong at buhay na Diyos yung panaginip ni King Nebuchadnezzar doon sa pangitahay ni Daniel sa Daniel chapter 7, mga kapatid. This is the reason, mga kapatid. Ang bugtong at buhay na Diyos ang nagtatag nito. He is the one, mga kapatid, that sets up kingdom and removes kingdom. Siya ang naglagay ng kaharian at siya din ang mag-aalis, mga kapatid. It will come to pass. Mangyayari ito sa lalong madaling panahon, mga kapatid. And all that we are looking at today. Kaya inulit ng bugtong at buhay na Diyos kasi importante. Bakit inulit ng bugtong at buhay na Diyos? Kasi importante, mga minamahal ko, mga kapatid. So today, God is going to bring it to pass very, very soon. Konti, madali na lang ang panahon, mga kapatid. We are running out of time. Kaya siguro dumating na itong order ko na LAN cable. Para direct, mga kapatid, yung ating wifi. Kasi pag ipadaan ko sa wireless, mga kapatid, naku, mga kapatid, hindi nyo, putol-putol ako dito ngayon. Alam mo, kapatid, we are running out of time. Okay? Tandaan nyo, mga kapatid, we are living in the time of the tunnels of the image in Daniel chapter 2. Tingnan nyo yung panganaginip ni King Nebuchadnezzar. Nandyan na tayo sa pinakakuko. Okay, nasa kuko na tayo, mga kapatid. At itong 10 kaharian na ito na divide, nag-exist ito. Yung 7 yung 7 nag-exist, yung 3 uprooted, natanggal inalis. So yung 7, mga kapatid, nag-exist yan until now. So it means we are living in the last days. And God, mga kapatid, is telling us today that we need to set our house in order. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin, kailangan natin bigyang atensyon ang mga bagay-bagay na importante. Anong bahay ang ibig sabihin ng bugtong at buhay na Diyos? Ito po yung spiritual house natin. Ang ating utak, ang ating katawan, ang ating puso, mga minamahal ko, mga kapatid. And just God was trying to save Pharaoh, mga kapatid, by giving him that dream. Niligtas po ng bugtong at buhay na Diyos si Faraon sa pamamagitan po ng panaginip na ibinigay niya, mga kapatid, kay Faraon at na-interpret ito ni Joseph. Niligtas niya si Faraon, mga kapatid. And he was trying to save Nebuchadnezzar, mga kapatid, by giving him that dream. Anong ginawa ni King Nebuchadnezzar nung sinabi na ni Daniel ang kanyang panaginip? Ang ginawa niya, mga kapatid, pinipigilan niya ang propesiya ng bugtong at buhay na Diyos. So ang ginawa niya sa Daniel chapter 3, nagtayo siya ng isang rebulto na puro ginto.
Para mapigilan niya mga kapatid, para hindi mangyari kung ano yung napanaginipan niya na isang statwa na nagkahiwa-hiwalay, ginto, silver, bronze, iron. So yun po ang naging dahilan bakit po nagpasamba si King Nebuchadnezzar ng statwa doon mga kapatid sa Plain of Dura, doon sa Babylonia, na puro ginto mga kapatid. Kasi gusto niya mga kapatid na siya talaga, nag-dominant siya ang pinakamakapangyarihan na kaharian sa buong mundo. Yun po ang nangyari mga minamahal ko mga kapatid. Bakit gumawa siya ng puro ginto mga kapatid na imahe? At pinaluhod niya ang lahat ng mga tao na nasasakupan ng kanyang kaharian. It's because mga kapatid, tinatry niya, gusto niyang pigilan kung ano yung panaginip na binigay ng bugtong at buhay na Diyos at ininterpret mga kapatid ni ni Daniel mga kapatid kay King Nebuchadnezzar. So ano nangyari mga kapatid? He was also trying to save Nebuchadnezzar by giving him that dream. And he was also trying to save us today as we are studying and looking at these amazing prophecies. Bakit pinag-aaralan natin ito? Dahil gusto ng bugtong at buhay na Diyos malaman natin ito. That we are living in the last days. Alam mo kapatid, ayaw ko na sanang pagdaanan ito kasi alam mo, masasabi ko, it's not, para sa akin, hindi naman to parte ng ating kaligtasan sana. Ang ating paghahandaan ngayon is spiritual. Yung karakter natin, yung i-build natin. Dinaanan ko lang ito para makapasok yung mensahe ng Daniel 2:44. Pagpapasukin ko na yan, God willing. Alam mo, masasabi mo, it is not important yung pag-aralan yung noong unang panahon. But, mga kapatid, related ito ngayon. Kailangan ko talagang pagdaanan to mga kapatid. Kasi kung diretso ako, hindi mo malalaman, hindi natin malalaman, ano pong ibig sabihin? Bakit ganito? Bakit yung bato na nanggaling sa bundok ay winasak yung estatwa na panaginip ni King Nebuchadnezzar? Yun po kasi, God willing, ang ating pag-uusapan mga kapatid. So kailangan kong i-discuss sa inyo ito. I know, some of you, medyo nalilito, pero sa mga illustration, kaya inantay ko talaga mga kapatid na ma-discuss ito with illustration para ma-picture out ninyo na ganito pala, ganyan pala yung Babylon, ganyan pala panaginip ni King Nebuchadnezzar, ganito pala ang panaginip ni Daniel. Okay? Ano lang to mga kapatid? Pinagdaanan lang natin saglit sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Okay? Ang bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, hindi aksidente na ibinigay ito sa atin. Gustong ipaalam ng bugtong at buhay na Diyos na nasa kuko na po tayo ng panaginip ni King Nebuchadnezzar. Okay? So, how should we be living our lives knowing that all these things that we are working so hard for will pass away one day? Mga kapatid. Yung ano natin, mga kapatid, yung importante ngayon, yung karakter ng tao. Kahit pag-aralan natin yung mga propesiya, mga kapatid, yung mga history na ito, mga kapatid, kung ang karakter naman natin, mga kapatid, sobrang pangit naman, hindi naman naayon sa kalooban ng bugtong at buhay Diyos, hindi naayon sa karakter ng bugtong at buhay na Diyos, ay wala pa rin pong silbi, mga kapatid. Kasi mga kapatid, yung paghanda, mga kapatid, itong pinag-aralan natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, history po ito, mga kapatid, na hanggang ngayon ay patuloy itong panaginip ni King Nebuchadnezzar na hindi natin namamalayan. Nasa kuko na po tayo, mga kapatid. Nasa kuko na tayo. Kunting panahon na lang. Today, if you are not sure of your salvation, then these studies are for you. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, napag-aralan natin ito. But ang pinaka-bottom line dito is yung karakter natin. Yung karakter natin. Alam mo, mawalang kabuluhan ito, mga kapatid. Nag-aral tayo ng Daniel, mga kapatid. Yung mga kaharian, mga kapatid. Pero yung karakter natin, sobrang layo sa karakter ng bugtong at buhay na Diyos. It useless. So this time, mga kapatid, it's time to surrender our lives to our Lord Jesus Christ and tell Him that we need help, that we need His help, na kailangan po natin ang kanyang tulong. Alam mo, madali lang naman, mga kapatid. Madali, mga kapatid, tingnan, madali.
i-picture out na ganito, ganyan. Madali lang naman mga kapatid. Nakita nyo yung illustration. Nakita nyo na, alam nyo na. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid. So ngayon, anong gagawin natin, mga kapatid? Alam nyo na, ang panaginip ni King Nebuchadnezzar, panaginip ni Daniel, then what's next, mga kapatid? Pinapakita lang dito, mga minamahal kong kapatid, we are running out of time because we are living in the edge, mga kapatid. Nasa pinakaduduluhan na tayo. Alam mo, nakapanghinaya ang mga tao na malapit na sana sa dulo, pero umalis pa. But, mga kapatid, pag hinahadlangan natin ang propesiya na marami ang manlalamig sa panampalataya, maraming aalis sa pananampalataya, alam mo, pag haharangan mo yan, mga kapatid, pag hahadlangan mo yan, anong sinabi ng bugtong at buhay na Diyos? Ang panahon na si Pedro, mga kapatid, hinadlangan niya, mga kapatid, na ipapako ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sinabi ng bugtong at buhay na Diyos kay Pedro, umalis ka, Satanas. Alam mo, magpasalamat ka sa bugtong at buhay na Diyos. Na hindi ka nasama sa until now, kapatid. Hanggat hindi pa nabuhos ang huling ulan, nasa shaking time pa tayo. Dadaan ang pagsubok, mga kapatid. Kasi paano tayo magtitiis kung walang pagsubok? Paano tayo magtitiis hanggang wakas nito kung wala tayong pagdadaanan ng malaking pagsubok? Paano, mga kapatid? So, kailangan natin dumaan ng pagsubok. Nasa edge na tayo. Ipanalangin natin ang bawat isa na makakatiis tayo. Ihingin natin yung banal na Espiritu ng bugtong at buhay ng Diyos na magbago sa ating buhay. Kahit na ilang beses natin, kahit gawin kong series ito, mga kapatid, itong Daniel and Revelation, mga kapatid, kung ating mga puso, mga kapatid, hindi handa sa pagtanggap ng banal na Espiritu, it's useless. Kahit na pag-aralan natin ito buong isang taon, mga kapatid, kung hindi naman handa ang ating puso, it is useless. So ano bang pinaka-bottom line dito? Bakit natin pinag-aaralan ito? It's because, mga minamahal ko, mga kapatid, nasa huling kapanahunan na tayo. Tingnan mo, mga kapatid, kung ano ang panaginip ni King Nebuchadnezzar. Tingnan mo dyan. Nasaan na tayo ngayon? Nasa tunnel na tayo. Nasa kuko na tayo, mga minamahal kong kapatid. So ngayon, anong gagawin mo? Na malaman mo ngayon na nasa huling kapanahunan na tayo. Anong gagawin mo ngayon, mga kapatid? Aatras ka pa ba sa laban? Anong gagawin mo? Susuko ka na lang ba? Alam mo, kapatid, hindi mo pwedeng hadlangan kung ano ang propesiya ng bugtong at buhay na Diyos. Ang tanging magagawa mo, manalangin ka. Huwag mo problemahin ang kaligtasan ng ibang tao, problemahin mo ang kaligtasan mo. Na problema ka sa ibang tao, hindi ka pa nga sigurado kung maliligtas ka. Alam mo, mahirap, mga kapatid, pag nasabihan tayo ng bugtong at buhay na Diyos, umalis ka, Satanas. Nakakasakit lang isipin. Nakakasakit, nakakapanghinayang, but this is reality. Marami ang manlalamig sa pananampalataya. Because, mga kapatid, hindi nakaugat ang salita ng bugtong at buhay na Diyos sa puso. Konting problema, agad-agad na sumusuko. Konting problema, konting pagsubok, agad-agad na umaalis. Alam mo, hindi po tayo binigyan ng bugtong at buhay na Diyos, mga kapatid, ng sandata sa likuran. Ephesians chapter 6, binigyan po tayo ng bugtong at buhay ng sandata na nasa harap lahat. Dahil hindi po tayo nakadesenyo na tumatakbo tayo pag merong laban.
Dinisenyo po tayo ng bugtong at buhay na Diyos na lumalaban tayo mga kapatid sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Because itong battle na ito, hindi sa atin. Battle ito ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya magtatagumpay talaga tayo sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. All we need to do mga kapatid is magtiis ka. Magpakumbaba ka. Magintindihan ang bawat isa. Magmahalan mga kapatid ang bawat isa. Now that we are living in the last days, saan tayo mag-uumpisa ngayon? Let's pray to God. Sabihin natin sa bugtong at buhay na Diyos, God, I want you to be in my heart today. Pumasok ka sa buhay ko, bugtong at buhay na Diyos. Iligtas mo ako. Baguhin mo ang ugali ko. Willing kong isurrender lahat, bugtong at buhay na Diyos. At yung hindi ko naman willing na isurrender, tulungan mo ako na maibigay ko to sa iyo. Tulungan mo ako, bugtong at buhay na Diyos. What can I do for myself? Do for me what I cannot do for myself. Tulungan mo akong gawin ang mga bagay na hindi ko kayang gawin. Always remember mga kapatid, hindi ka nilikha ng bugtong at buhay na Diyos na talunan ka. Right after na lumabas ka sa sanlibutan ito, nagtagumpay ka na. Sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos, aatras ka sa laban. Ikaw ang talo, I tell you. Ikaw ang talo mga kapatid. Alam mo, kahit konti na lang mga kapatid, sa tingin mo, pakunti na lang, ang tanging magagawa mo, manalangin ka. Kasi hanggang hindi pa nabubuhos ang huling ulan, nandito pa tayo mga kapatid, na sinishake tayo ng bugtong at buhay na Diyos yung pananampalatayaan natin. Kasi yung 144,000, hindi lang easy yan mga kapatid. Natatanggap ka na wala kang ginawa. Natatanggap ka na hindi ka dumaan ng pagtitiis. Natatanggap ka ng huling ulan na hindi ka dumaan sa pagpakumbaba. Because mga kapatid, very crucial mga kapatid. Kasi ang 144,000, ito yung magre-represent ng karakter ng bugtong at buhay na Diyos sa buong sanlibutan. So ngayon pa lang, hindi ka napasado sa karakter, mahirap yan. That's why 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin ka na walang patid mga kapatid. May mga tao mga kapatid na bigla na lang nawawala, nalalamig, nawala ng pag-ibig, nawala ng pananampalataya. Dahil sa problema, dahil sa pagsubok na hindi nakayanan. Mas lalo ka pang manalangin ngayon. Kasi mas marami pa. Alam mo mga kapatid, yung sinasabi ko nga, sa mensahe ko kagabi, ang isang atleta hindi lumalaban agad yan na hindi dumadaan ng training. Paano ba nagtatagumpay ang atleta mga kapatid? Sa pamamagitan po yun ng training. At sa atin ngayon mga kapatid, saan tayo tinitrain ng bugtong at buhay na Diyos? Una sa karakter natin. Kasi i-represent mo ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos mga kapatid sa buong sanlibutan. Tapos wala kang pagpapakumbaba. Hindi ka nakapagtitiis mga kapatid, hindi ka nakapagtitimpi. Agad-agad kang nagagalit, agad nag-react mga kapatid. Paano mo i-present ngayon ang karakter ng bugtong at buhay na Diyos? So that's why magpatulong tayo sa bugtong at buhay na Diyos na baguhin ang dating tayo. Yung mapagmataas natin na ugali, patulong tayo na hingin natin sa bugtong at buhay na Diyos na bigyan tayo ng puso na mapagkumbaba. Because I tell you mga kapatid, hindi na magtatagal, babalik na ang bugtong at buhay na Diyos. Always remember that we are living in the last days at nasa kuko na po tayo sa panaginip ni King Nebuchadnezzar. At ngayon mga kapatid, manalangin.
Kasi nasa point pa tayo mga kapatid na sinishake pa ng bugtong at buhay sa ating pananampalataya ngayon. Marami pa. Sana. Huwag mo na problemahin yung mga tao na, alam mo, ako mga kapatid noon, itong maliit nyo na lingkod, alam mo, at that time mga kapatid na nangyari sa kaharian na naghiwalay ang kaharian mga kapatid, ang ginawa ko lang is sinurrender ko sa bugtong at buhay na Diyos. Kasi pag iniisip ko, baka ma-overpatig ako, ma-stress ako. Alam mo, may mga bagay na it's beyond of your control. Hindi mo na kayang kontrolin yan. Kasi hindi mo hawak ang puso ng tao. Nagbigay nga ng kalayaan ng bugtong at buhay na Diyos, tayo pa kaya hindi magbigay ng kalayaan? Kaya mga kapatid, nakakapanghinayang na may mga tao na dahil lang sa pagsubok, hindi na kayanan umalis. Nakapanghinayang, ba't ano bang magagawa ko? Hindi sa lahat ng bagay, mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon, is kaya po nating, alam mo yung, kaya sinasabi dyan, individual ang salvation. Hindi mo kayang iligtas yung tao, mga kapatid, yung ibang tao. Kasi mga kapatid, isa-isa po tayo. Yung bit-bit po natin is karakter. Karakter. Yun pong binibuild sa atin ng bugtong at buhay na Diyos ngayon. At lagi mong ipanalangin na sa mga pagsubok sa iyong buhay, ipagpasalamat mo. Alam mo, dami kong na-encounter ngayon mga kapatid, sa totoo lang. Ang dami kong na-encounter ngayon na ang daming problema. Sa mga kapatiran natin, nangihina na sa pananampalataya. Ang dami kong na-encounter. May mga pagsubok na hindi kinakaya. Kaya sabi ko nga, siguro bugtong at may ito pala yung dahilan bakit pinabalik mo itong Pastor Lahi Life. Paano na lang pag wala tayong marinig na salita ng bugtong at buhay na Diyos? Kung tayo nangihina ngayon, pag wala tayong marinig na salita ng bugtong at buhay na Diyos, mas lalo tayong manghihina mga kapatid. Ito ang dahilan kasi nasa shaking time tayo at kailangan nyo makarinig ng salita ng bugtong at buhay na Diyos. Lahat ng pabor mga kapatid binigay sa atin ng bugtong at buhay na Diyos. Kaya ngayon mga minamahal kong kapatid, isurrender mo lahat sa bugtong at buhay na Diyos. Huwag mo na problemahin ang mga bagay na hindi mo man dapat problemahin. Problemahin mo ang kaligtasan mo. Problemahin mo yung karakter mo ngayon. Surrender mo na sa bugtong at buhay na Diyos lahat. At ang bugtong at buhay na Diyos na ang bahala niyan. Nasa lahat ang bugtong at Diyos, nasa lahat ang kanyang, nasa bugtong at buhay na Diyos ang lahat ng kapangyarihan sa pagpatigas at pagpapalambot ng puso ng tao. Alam mo, kung gusto mo talagang makatulong, ipag-pray mo yung tao na yan. Hindi sa sarili nating lakas, mga kapatid, nababalik yung tao na yan dahil na-convince natin. No. Nasa bugtong at buhay na Diyos pa rin, mga kapatid, ang desisyon, hindi sa atin. Because, John chapter 15 verse 16, hindi tayo ang pumili, mga kapatid, kung sino ang papasok sa kaharian, kundi ang bugtong at buhay na Diyos. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos na pinagmapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig ngayon sa salita ng bugtong at buhay na Diyos na pinadala dito sa inyong maliit na lingkod. I know mga kapatid, sana nakatulong itong ilustrasyon. Alam mo, hindi ko na diiniinan to mga kapatid, dinaanan ko na lang ito kasi marami pa tayong pag-uusapan. Kaya nagbigay ako ng ilustrasyon sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos para ma-picture out lang ninyo. At pinalight ko po mga kapatid, pinagaan mga kapatid para hindi po mabigat ang mensahe, para ma-absorb ninyo, maintindihan ninyo sa tulong ng banal na Espiritu. Gumagamit tayo ng mga terms mga kapatid na maintindihan po natin. Bukas, God willing, mga minamahal kong kapatid, i-continue lang natin itong Daniel mga kapatid. Kung sino itong pumalit mga kapatid sa 3 kaharian na natanggal. Kasi para mapasok natin yung Revelation 13. Para mapasok po natin yung Antikristo mabangis na hayop. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. At sana'y naintindihan po natin mga kapatid ang salita ng bugtong at buhay na Diyos. At sana mga kapatid,
Huwag po kayong mapagod sa inyong paglilingkod. I'll assure you. Yung paghihirap mo ngayon, hindi matutumbasan ang ibibigay na gantimpala ng bugtong at buhay na Diyos. Dadaan man tayo ng pasubok, mga kapatid, manindigan tayo sa bugtong at buhay na Diyos. Ipanalangin natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagkikinig ngayon at tayo po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos nitong gabi na ito. Kung hindi man ninyo masyadong na-absorb, pwede nyo balikan ang mensahe, mga kapatid. Andyan ang mga illustration, tapos pag-aralan ninyo. Andyan lang naman sa banal na kasulatan ang lahat ng kasagutan ng ating katanungan. Ha? So mga kapatid, magbasa muna tayo ng comments. Sister Irma Hinita, maraming salamat po, mahal naming Sister Deborah Israel, sa mensahe ngayong gabi na mahirap pong unawain, subalit sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos ay unti-unti ko pong naunawaan ang ibig sabihin ng mensahe. At ito na po ang oras para wag tayong sumuko sa pagparangal sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa pinakapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya minsan, kaya nga sabi ko sa Sir Irma na hindi ko pwedeng pasukin itong Daniel 2 kung wala akong illustration. Mahirap i-picture out. Mahirap na nga siya na may illustration, lalong-lalo na pag walang illustration. Lalo na pag walang picture, mga minamahal ko, mga kapatid. Kasi nag-pray ako sa bugtong at buhay na Diyos at hindi ko alam, dumating bigla yung Shopee kanina eh. Hindi naman nagsabi sa akin kasi chinecheck ko palagi yung mga kapatid. Sabi ko, kailan ko kaya maumpisahan yung Daniel? So kanina, mga kapatid, unexpectedly, sabi ko, oras na talaga. Ibinigay na ng bugtong at buhay na Diyos, oras na. Oras na. Mga kapatid, I don't know, pero malapit na po ang huling ulan. Sana po, mga kapatid, makayanan natin ang mga pagsubok sa buhay. Sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos, nasa kaharian ka na. At tanging masasabi ko lang, mga kapatid, I assure you na ito ang kawan na babalikan ng bugtong at buhay na Diyos. Yan po ang sigurado. Purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Sabi pa ng ating mahal na kapatid si Sir Irma Hinita, maraming salamat po sa Pastor Lahi Live at natagpuan ko. Uhaw po ako ng mensahe. Uhaw po ako sa mensahe ng Biblia. Kaya po nagpapasalamat po ako ngayon na mayroon po akong natutunan. Salamat po si Sir Deborah Israel Lahi. Purihin po ang bugtong at buhay na Diyos si Sir Irma Hinita. Isang malaking pribilehiyo. Nakala ko dati, mga kapatid, nagre-record lang tayo every Sabbath. Tapos piniplay lang natin yung live every Wednesday. Nagpray natin sa bugtong at buhay na Diyos hanggang ganito na lang ba bugtong at buhay na Diyos? Kasi umabot din ng ilang years, mga kapatid, yung training na ibinigay ng bugtong at buhay na Diyos dito sa inyong maliit na lingkod. It's been 2 years po, mga kapatid, na wala po ang ating mahal at kailang-galang na Pastor Lai. 2 taon na po ang lumipas nang pinatulog ang ating mahal na sugo, mga kapatid, sugo ng bugtong at buhay na Diyos. It's been 2 years. Pastor Joseph Fonte, amen, to God be all the glory. Maraming salamat, Pastor Joseph, sa iyong comment ngayong gabi. Sister Lilet Libong Fasil, Sister Irma Hinita, amen po. Sister Jaidel May Tyro Sakama, to God be the glory, Shalom Alikim. Sister Elena Neri, to God be the highest glory, Shalom Alikim. Alikim Shalom. Ating Back to Christ apologies. Abangan po sa ating live, God willing, ang mga historical reference na supporting evidence sa topic ngayon at karugtong pa nito. Manood po kayo ng live niya, mga kapatid, ni Commander Atsa. Every 4 p.m. mga kapatid, Mondays to Fridays. Kasi mga kapatid, sabi ko nga, sa akin kasing topic, dinadaanan ko lang. Pero kung gusto nyo ng brother, mga kapatid, kasi ayokong kayong bigatan. Sobrang bigat kasi ng topic ng Daniel and Revelation. Talaga. So, pinapalight lang po natin, pinapagaan natin sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos with illustration para ma-picture out ninyo. Daan lang yan, mga kapatid. Pero gusto nyo ng brother pa, mga kapatid, na mas malapad pa doon, punta po kayo sa live ni Commander Atsa, Mondays to Fridays. 4 p.m. sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. At bukas po, mga minamahal ko, mga kapatid, continuation po natin ito sa yung
may lumabas mga kapatid. Sa 10 sungay, na yung 10 kingdoms na nag-exist ngayon, yung 3 ay uprooted, natanggal. Mayroon pong isa na lumabas. Ito na po yung pinagpatuloy sa Revelation chapter 13 mga kapatid. Ha? Brother G-Boy, magandang gabi. Okay. Sister Myra Gulyes, mayong gabi sa inyong lahat at sa ating mahal na Sister Cherry Deborah Israel. Ako po si Mitch Gulyes. Naglantaw po ko sa inyong live at sa lahat ng naglantaw Pastor Lahi Live. Shalom, alikim. Alikim, shalom. Sister Myra at sa inyong lahat. Elder Ellie Gulyes. Okay. Okay mga kapatid, yun lamang po mga kapatid na nabasa kong greetings ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong panunood. Ng inyong mga komentaryo. I know mga kapatid, medyo masakit talaga intindihin ang Daniel and Revelation. Alam ko yan. Napagdaanan ko din yan. Pero hingin po natin sa banal na Espiritu, siya po ang magpapaintindi mga kapatid. Hindi po ating sarili mga kapatid na karunungan at kaalaman, kundi sa bugtong at buhay na Diyos. So manalangin mga kapatid bago matulog at di naman kalabisan. Ipanalangin din po ninyo itong maliit ninyo na lingkod kasama ng mga pastor at elder. Panalangin po natin na yung mga pagsubok sa ating buhay ngayon na ating pagdadaanan ay ating malalampasan sa tulong po ng bugtong at buhay na Diyos. Maraming salamat po sa inyong panunood palagi mga kapatid. Tandaan po natin, mahal na mahal po tayo ng bugtong at buhay na Diyos na pinaka makapangyarihan sa lahat. So, to God be the highest glory and honor. Shalom alikim. At ibigay po natin yung pagkakataon sa last song kay Commander Atsa.
Ayaw ka balaka, ang buhing Diyos ayuhon ka, ang gahom niya makatingalahan. Sa balaang lana liguna ang itugyan ko nimo ang tanan, ikaw ang akong dalampanan, ikaw ang akong kusog. Iabot ko ang tanan, pagdaigdihan nimo o ay makalabaw. Sa gugma mo ka nako, sa makausapa, itugyan ko nimo ang tanan. Ayaw ka balaka, ang buhing Diyos ang tuburan, ang gugma niya walay pagpuas. Ang grasya niya ni mo nagalabaw, bisan kinsa kanimo way makaagaw. Liguna ang pagtumo, liguna ang pagtumo, sa makausapa, itugyan ko nimo ang tanan, ikaw ang akong dalampanan, ikaw ang akong kusog. Iabot ko ang tanan, pagdaigdihan nimo way makalabaw. Sa gugma mo ka nako, sa makausapa, itugyan ko nimo ang tanan. Liguna ang pagtumo, liguna ang pagtumo, tutok ngadto niya, tutok ngadto niya, sa makausapa, itugyan ko nimo ang tanan, ikaw ang akong dalampanan, ikaw ang akong kusog. Iabot ko ang tanan, pagdaigdihan nimo way makalabaw. Sa gugma mo ka nako, sa makausapa, itugyan ko nimo ang tanan. To God be the glory. Shalom Aleichem.